mga sikreto ni Jollibee na dapat mong malaman. Ano-ano kaya mga ito? Hello guys, it's Joet TV. Sino ba ang hindi nakakakilala sa pinakasikat na fast food sa ating bansa? At isama mo pa ang malaking cute na bubuyog na kapag nakita mo ay hindi mo maiiwasang mapangiti. Ang iba naman na hindi mapigilang magpa-picture kasama ito. Marahil marami sa atin ay walang alam sa naging kasaysayan ni Jollibee kung paano ito nag-umpisa. Kaya naman hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin lihim sa nakakarami sa ating mga Pilipino. Kaya ngayon sa video ito ay pag-uusapan natin ang ilan sa sikreto ni Jollibee na dapat mo malaman. Pero bago tayo mag-umpisa ay hiningi ko ang iyong suporta na i-like at i-subscribe mo. Huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para updated ka lagi sa mga future upload videos kung saan makakapulot ka ng mga kaalaman na gaya nito. Kaya umpisa na natin. Sino nga ba ang nasa likod ng Jollibee? Marahil na itanong mo na rin ito sa iyong sarili. Si Mr. Tony Tan Chakshong ang founder ng Jollibee Food Corporation. Ipinanganak siya sa Fujian Province of China noong January 5, 1953. Si Mr. Tony ay pangatlo sa 7 magkakapatid. Dahil sa kahirapan, nakipagsapalaran ng kanyang pamilya at si Mr. Tony dito sa Pilipinas. Magaling na cook ang kanyang ama, kaya naman nagtayo sila ng maliit na restaurant sa Davao del Sur. Para na rin makapag-aral si Tony sa University of Santo Tomas. Nakapag-graduate siya dito ng kursong Chemical Engineering. Dahil likas sa mga Chinese ang mag-business, naisip din ng batang Tony na magtayo na lang ng maliit na negosyo kaysa maging isang empleyado. Oo, tama yung narinig. Kaya naman habang bata pa ito, tumutulong siya sa kanilang maliit na negosyo. Doon nagsimulang mamulat at matuto ang batang Tony kung paano magnegosyo. At doon din niya natutunan kung paano solusyonan ang mga problema sa negosyo. Parang naging training ground niya ang kanilang maliit na business. Kaya naman hindi nakapagtataka na magtayo din siya ng maliit na negosyo. Kaya naman noong 1975, kumuha siya ng franchise sa Magnolia at itinayo niya ito sa Cubao, Quezon City. Naging matagumpay naman ang negosyo ng batang Tony. Pero hindi nagtagal ay naisip ng batang Tony na tuwing summer lang tumataas ang sales ng kanyang ice cream. Naisip niyang pang seasonal lang pala ito. Isang araw may customer na naghahanap ng fries sa store. Doon naisipan ng batang Tony na magdagdag na rin ng ibang produkto gaya ng french fries, hamburgers at fried chicken. Habang tumatagal, napansin ng batang Tony na maganda ang takbo ng negosyo dahil sa nag-offer sila ng ibang produkto. Kaya naman nagdagdag pa sila ng iba pang food products gaya ng spaghetti, hotdog sandwich at mga fries. At noong 1978, naitayo ang kauna-unahang Jollibee. Si Manuel Lumba ang nakaisip na palitan ng spelling ng store. Ginawa niya itong Jollibee. Dahil sa kanya, mas madaling tandaan ng mga Pinoy, lalo na ang mga kabataan. Dahil sa cute nitong malaking bubuyog, lumakas ang hatak nito sa mga bata. Dahil si Manuel Lumba, ang management consultant ni Tony, sinunod niya ito. At hindi nga nagkamali ang desisyon ng batang negosyante. 3 taon na namayagpag ang Jollibee sa Pilipinas. Tinangkilik ito ng mga Pilipino, pero hindi talaga matatanggal ang hamon at problema sa negosyo. Dahil noong 1981, dumating sa Pilipinas ang multinational fast food company, ang McDonald's. Doon nagsimula ang malaking hamon kay Mr. Tony kung paano niya ito matatalo. May mga kaibigan si Mr. Tony na nagpayo sa kanya na ibenta na lang ang store habang malakas pa ito. Ano ba naman daw ang laban ng Jollibee sa isang multinational fast food company na McDonald's? Pero hindi niya ito pinakinggan. Sa halip ay pinagpatuloy niya ito. Pinagbutihan at gumawa ng mga magagandang strategy ang Jollibee para lalong makilala. Nag-advertise sila, nagtayo ng mga billboard sa mga daan, gumawa ng commercial at kinuha ang mga sikat na artista para i-advertise ang kanilang mga produkto. Gumawa rin sila ng kanta para sa commercial na madaling tandaan ng mga tao. Lalong-lalo na kinuha nila ang panlasa ng Pinoy na may matamis na lasa. Kinuha ng Jollibee ang kiliti ng mga bata. Kaya naman kung tatanungin mo ang mga bata ngayon kung saan gusto nilang kumain, isa lang sasagot nila,
sa Jollibee. Kaya naman dahil doon, naging number 1 fast food sa Pilipinas ang Jollibee. At may sikretong strategy si Mr. Tony Transaction na if you don't beat them, buy them. Kaya naman bumibili ng share ang Jollibee sa ibang mga sikat na fast food chain gaya ng Mang Inasal, Chowking, Greenwich at Red Ribbon na isang bake shop. Sadya nga kapag ginusto mo ang isang bagay, makakamit mo ang tagumpay. Kaya naman naging number 1 fast food chain sa Pilipinas ang Jollibee. Marami itong pagsubok na pinagdaanan. Dito na masasabi ang langhap sarap. So guys, it's Joel TV. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang pinakagusto mong fast food dito sa Pilipinas? At ano ang pinakapaborito mong dinakain sa mga ito? Kung ako ay walang tatalo sa walang kamatayang chicken joy ng Jollibee. So guys, comment down below na lang kung anong masasabi mo para malaman din namin. Huwag mong kalimutang i-like kung nagustuhan mo ang video content na gaya nito. At i-subscribe mo, click mo ang notification bell para updated ka lagi sa susunod pang mga videos na i-upload ko. Salamat!